Araw-araw. Alden, dahil sa bahay ni Kath, ika'y tila andun na araw-araw. Nawa ay mahalin mo siya sapagkat nag-iisa lamang dito sa mundong ibabaw. Kilig na mga Kathden fans ay labis na nag-uumapaw kahit na ikaw pa lang ay nasa stage ng panliligaw. Luxembourg ay Luxembourg City. Kayo Alden at Catherine ay hindi lamang destiny, kundi talagang meant to be. Hello Kathden fans! Ayan, inspired po akong ibalita mga sombreros ang mga impormasyong ito or yung mga points na ito mga sombreros. Unang-una sa lahat, bago ko po sisimulan ay pasensya na po, medyo nililate po ang ating mga updates kasi nga ginagawan ko talaga siya ng concept at saka medyo nagka-problema po ang ating editor kung kaya hindi ako nakapag-upload agad na supposedly ay mga ilang araw na to na i-upload mga sombreros. Yun nga no, araw-araw ito yung ating pambungad na good news, sweet at saka nakakakilig na balita mga sombreros na ayon nga sa mga source ay araw-araw na naglalagi or tumatambay si Alden sa bahay ni Kath kasi nga ayon dun sa mga nauna nating vlog ay seryoso si Alden sa panliligaw dito mga sombreros. Although wala tayong kumaga pa picture ng mismong andon si Alden araw-araw mga sombreros kasi nga gusto niyang private yung kanyang kumbaga pa mga moves niya mga sombreros sa usaping ito. He wants it or he wants to keep it as personal mga sombreros na bagay. Pero yun nga yung mga balita ng mga sombreros hindi naman yan uusbong, hindi naman yan maglalabasan kung walang kumbaga pa pinanggagalingan na source mga sombreros. Kumbaga pa kung iisa lang yung nagsabi, dadalawa or mabibilang mo lang ay yung masasabi natin mga fake news. Pero ito talaga mga sombreros, sabi pa dito ay naalala ko si mga sombreros na sinabi ni Alden dati sa mga interviews niya na kapag magkakaroon siya ng kumbaga pa romantic relationship mga sombreros or nasa punto na siya ng kanyang buhay na gusto niya ng kumbaga pa ng babaeng liligawan or sa future ay mapapangasawa ay talagang he would make time. Talagang maglalaan siya ng oras at effort mga sombreros. Naalala ko talaga yun kasi malinaw pa mga sombreros na talagang kung right time na mga sombreros ay talagang maglalaan siya ng oras para sa kanyang ibiging babae mga sombreros. At ito, mga nice things, nice information at saka syempre dahil sa may nice at good character si Alden mga sombreros ay yung mga balita nakakarating sa atin ay ito no, sabi ng mga kasambahay at saka mga tao sa bahay ni Queen Kath mga sombreros pati ang hardinero ay talagang palabati itong si Alden mga sombreros. No doubt naman yun mga sombreros. Sa akin hindi ako nagulat dito kasi nga knowing Alden and the testimonies that I receive sa mga comments, sa mga comments sa inbox natin sa mga vlogs sa mga sombreros ay marami ang nagtitestify. Kumbaga pa mga hindi bayarang tao, mga random people, random fans niya na nakasalamuha or na meet siya sa maikling panahon or kumbaga pa talagang pag siya nandyan, yung presence siya nandyan since nakafocus ang halos lahat ng attention ng tao kumbaga pa hindi siya yung mga taong to nagsasabi ng totoo kahit na hindi sila binabayaran mga sombreros. So kung nakita nila na mabait ka talaga. Kung kumbaga pa humble ka. Kung respetado ka. Ganun siya mga sombreros. Kung bastos ka or medyo moody, medyo may pagka-hambugero, ganun mga sombreros sa mga fans. Hindi naman sila magsisinungaling para lang for the sake of ma-lift up or ma-down yung isang artista nang kumbaga pa nang walang dahilan kung wala silang pinanggagalingan mga sombreros. So yun po no. Sabi pa dito ay sabi nga no, tinuruan din pala si Kath no ni Alden na mag-drive mga sombreros kasi nga alam niyo naman mga ganito mga tipo mga ganito mga moves mga sombreros ay parang usual
sa nagliligawan. Pero yun nga, Alden is Alden, Kath is Kath. And ito yung isa sa mga nakalap din nating impormasyon, no, na sila po ay umiikot-ikot doon sa village or sa lugar kung saan tinuturuan ni Alden si Kath, mga sombreros, na mag-drive ng kotse. Ayun, tapos sorry po sa Daniel fans, mga sombreros, or kay DJ, kasi daw sabi ng mga source ay unlike daw kay DJ dati na hindi gaanong palabati, no? Hindi gaanong palabati sa mga kasambahay, sa mga hardinero, sa mga tao dun sa bahay, kumagawa sasabihin natin mga ultimo na mga tao sa bahay, pero mga mahalaga, mga sombreros. Kasi lalo na yung mga kasambahay, mga sombreros, no, share ko lang, believe talaga ako sa mga kasambahay. Kasi ako nakatoka minsan sa kusina, talagang mahirap magtrabaho sa loob ng bahay. Mas mabuti pang magtrabaho sa opisina or sa isang kumpanya, kasi isa lang yung, kumbaga pa, isang routine lang ang yung gagawin. Unlike sa kusina na, kumbaga pa, unending, walang katapusan, mga sombreros. Kahit na gabi na nga, nagtatrabaho pa rin ang ating mga magulang, ating mga nanay, yung mga kasambahay natin, no? Kung kaya saludo po tayo sa mga taong ito, mga hardinero, mga gwardya, yung mga janitor, mga plumber, no? Yung mga mabababang trabaho, mga farming, no? Kasi talaga ako, farming talaga dito sa amin, mga sombreros. Kaya nakaka-relate talaga ako pag usapang sakahan, usapang magsasaka, usapang lupa, usapang taniman. Kasi kung nakita niyo sa ibang vlogs namin ay may magulayan kami dito. Kaya yung mga mabababang trabaho, mga sombreros, ay salute, no? Saludo tayo dun sa mga taong ganun. And same goes with, alam mo yun, kung yung taong hinahangaan mo ay nirespeto ka and does not see, does not observe, or does not make your status or job as the standard of you being respected, ay talagang mas lalo kang hahanga, mga sombreros, na sabihin mo, ay, ang taas-taas na narating ng taong to, ang famous na, ang yaman na, ang sobrang ma-impluwensya, but he still loves those who are in the lowest parts of the society, no? Pero masabi natin na lowest sila, kumbaga pa, mababa yung pasahod nila kumpara sa mga employed, sa mga talaga nasa opisina, nasa kumpanya, pero yung job nila, mga sombreros, hindi biro, and at the same time napakahalaga. Kung napanood nga natin yung mga OFWs, di ba, sa Hello Love Goodbye Season 1, talagang ang hirap, lalo na kapag TNT. Kung kaya yung mga trabaho na ganito, dapat ay they deserve to be respected. Hindi ko naman sasabi na hindi respeto yung mga taga-opisina or mga teachers natin. Siyempre lahat po ay tatrato natin na respected, mga sombreros, or equal. Pero nga, talagang ako, in my own viewpoint, ay talagang hanga ako sa mga trabaho ng mga taong to, mga sombreros, because hindi lang isa yung routine, hindi lang isa yung gagawin nila, pero marami, no? Lalo na po ng mga kasambahay, mga sombreros. Kung kaya, salute po tayo dun sa mga nanay, yung mga kasama natin sa bahay na talagang nakatoka sa paglilinis, sa pagluluto, paglalaba. Alam mo, yung mga simpleng bagay, pero hindi siya natatapos eh. Hindi siya natapos. Hindi siya, walang oras lang magtrabaho. Hindi siya walang oras. Kumbaga pa, as long as may gagawin, as long as may nakita kang pwedeng linisan, pwedeng lutuin, pwedeng gawin, talagang gagawin ng mga sombreros. Kaya saludo po tayo doon. Tapos, napanood ko isang video ni Jericho Rosales na sabi niya, give up na siya kay Kath sa panligaw kasi naunahan na daw siya ni Alden. No? Yun nga, tsaka nakita natin itong mga sombreros, sabi pa ng mga source, syempre, kahit mga kasambahay, kahit mga hardinero yan sila, kahit yung mga nakikita lang sa paligid sa bahay ni Kath, ay talagang magsasalita at saka magdadala yan sila ng impormasyon, mga sombreros. And ang sabi pa ay, kumbaga pa, close na close talaga yung family na ni Kath kay Alden. Kasi nga gustong-gusto nila si Alden. Maliban sa may good character, mayaman, ay talagang he makes time for Kath and her family. And that's actually one advantage ng mga talagang, alam mo yun, may love language na quality time, mga sombreros, kasi nauhubog yung relationship.
kumaga pa nade-develop at saka tumatatag ang relasyon ng isang pamilya, ng isang kaibigan, ng isang nag-iibigan dahil sa quality time mga kasembreros. And yun, dahil gusto ni Alden na personal, yung kanyang gantong kumaga pa parte ng kanyang buhay, ay let's respect that mga kasembreros. And we're praying na yun nga, magiging sila na nga talaga mga kasembreros at the end of the day. At para po sa vlog na ito mga kasembreros ay syempre nag-ready tayo ng ating munting tula na pinamagatan nating Araw-Araw. Alden, dahil sa bahay ni Kath, ika'y tila andun na araw-araw. Nawa ay mahalin mo siya sapagkat nag-iisa lamang dito sa mundong ibabaw. Kilig na mga Kathden fans ay labis na nag-uumapaw kahit na ikaw pa lang ay nasa stage ng panliligaw. Ang capital city ng Laos ay Vientiane. Sa mga bashers ay tumawa na lang tayo at huwag patulan. Latvia ay Riga. Mga Kathden fans siguro ay nanonood pa rin sa inyo kahit matutulog na at nakahiga. Lebanon ay Beirut. Alden, sa ibang babae, ikay huwag na huwag magpapapikot. Nako, mangyari man yan ay malagim at nakakatakot, nakakalungkot. Masasabi ng mga Kathden fans, ikay lagot na lagot. Lesotho ay Maseru. Kay Queen Kath, ikay 100% at never masi-zero. Liberia ay Monrovia. Mga hardinero, kasambahay ni Kath, sa'yo'y labis-labis ang tuwa. Libya ay Tripoli. Ngiti ng pamilya ni Kath pag ikay andyan ay doble-doble. Minsan pa nga'y triple-triple. Liechtenstein ay Vaduz. Kampante naman kami mga fans. Mga desisyon ninyo ay hindi padalos-dalos. Lithuania ay Vilnius. Pansin naming bumabaha ang gusto ang inyong tandem. Yan ang totoo at hindi fake news. Isunod na natin ang letter M. Madagascar ay may capital city na Antananarivo. Napanood niyo bang si Alden kamakailan ay naging trending ambassador ng cellphone brand na Vivo? Malawi ay Lilongwe. Hay nako, pagkasala na always laban lang ha, walang bawi-bawi. Malaysia ay Kuala Lumpur. Kahit pa siguro magkaanak kayo ng 6, hindi mauubos ang kayamanan at never magiging poor. Maldives ay Male. Maraming salamat sa Diyos. Si Kath ay nakalis na rin at naitama ang nooy pagkakamali. Mali ay may capital city na Bamako. Alden, mami ni Kath someday ay tatawagin mo na ring mami ko or mama ko. Oh, hanggang dito na lang muna ang letter M kasi sa sobrang dami ay nako, mahaba-habang oras pa ang ating gugugulin. 13 pa sila ng aking bilangin. Sana po ay nagustuhan ninyo mga sombreros ang ating munti, simple, payak at saka talagang masabi nating tula mga sombreros ng mga umiibig at kinikilig. Ayan. Maraming salamat po ulit sa mga nagsusubscribe, sa mga nagko-comment, sa mga naglalaan talaga ng panahon para manood. Nawa po ay pagpalain po kayo ng ating Panginoong Jesus, lalong-lalo na po ang inyong buong pamilya. I pray for blessing, I pray for protection, I pray for faith, hope, and love na mangibabaw po sa ating loob ng tahanan mga sombreros na nagpapatibay at nagpapalakas ng relasyon po ng ating buong pamilya. Kasi ang bawat isa po dapat ay magkaroon ng pag-ibig, understanding at care po sa bawat isa. Kasi doon po tayo nakakatayo sa harap po sa kabila po ng problema na ating kinakaharap araw-araw. Kasi maraming problema po tayong hinaharap araw-araw. Whether maliit or malaking problema mga sombreros. Kahit na nga yung mga bata, di ba? Kahit mga elementary pupils ay talagang kailangan nilang maipasa ang mga exams at saka mga tests mga sombreros. Dito mo nakita na kahit mga bata pa ay may mga tests talaga sa buhay mga sombreros. Pero yun po, no? Sana po ay natuwa kayo sa ating mga balita tungkol po sa update ng ating Kath
din mga sombreros na relationship mga sombreros. And salamat po sa pag-unawa kasi late na po yung ating update na ito kasi nga sabi ko kanina ay medyo nagka-problema po tayo sa ating editor at saka talagang gumagawa ako ng concept. Although madali na naman talaga yung paggawa ng concept mga sombreros, yung editor lang po talaga natin ay medyo nagloko at kailangan nating maghanap ng way mga sombreros. Kung kaya nagpapasalamat po ako sa nagsistandby, sa mga nakasubaybay pa rin at saka nakatutok po sa ating mga vlogs kahit hindi po araw-araw mga sombreros, na cast din ng ating topics ay may mga nanonood pa rin sa ating mga vlogs na cooking show, tsaka trivia, tsaka English vocabulary, at tsaka may word ni Lord din po mga sombreros. Napakahalaga po talaga na merong word ni Lord mga sombreros kasi doon tayo tumatatag, lalong lalo na kapag tayo po ay dumadanas ng pagsubok sa buhay, ay doon po tayo tumatatag mga sombreros. Nawa po ay pagpalain po kayo. See you sa next vlog mga sombreros. Bye bye po. Bye bye. Bye bye. Love you all. Bye bye. Bye bye. Ang dami kong bye bye. Bye bye.